₱15 ngayon ang minimum na pasahe sa jeep. Pero dahil sa pagsipa ulit ng presyo ng petrolyo na masusundan pa ng malaking oil price hike sa Martes, pinag-aaralan ng ilang transport group na buhayin ang hirit nilang fare hike. Nakatutok si Darlene Cai. Sa Martes nakahamba ang ikatlong oil price hike at big time ang magiging taas presyo lalo sa diesel. Kaya ang tsuper na si Danny nangangamba. Ang ₱500 kita niya sa buong araw na pamamasada, kulang na nga sa pang-araw-araw na gastusin, baka mabawasan pa raw. Pakahirap po. Wala na kaming kinikita eh. Pupunta na sa diesel. Pag tumataas sila, wala naman tayong magagawa talaga eh. Kami rin yung kawawa, mga driver. Si Jessie na rider ng motorcycle hailing app, mas magtitipid at mas hahabaan daw ang oras ng pasada. Yung taas ng langis, malaki po, sobrang laki po yun. Siyempre, sa liit ng kinikita po namin, malaking kabawasan po yun. Ang ikinakatakot naman ng buko vendor na si Manny, sa pagsipa ng presyo ng petrolyo, magmamahal din ang mga bilihin, pati ang supply niya ng mga buko. Kapag tumataas, nagpapataas din kami. Tiyaga lang kami. Kung may tiyaga, may nilaga. Kaya ang pasaherong si Maribeth halos hindi na raw makahinga sa kahihigpit ng sinturon. Kahit kung piso o ₱2 man yung tataas, malaking kakulangan pa rin sa budget. Paano pa kaya kung buhayin muli ng Pasang Mazda, Acto at Altodap ang fare hike petition na August 2023 pa nila naihain? Hindi na po kami nag-follow up dahil medyo medyo bumaba naman. Pero ngayon, the time siguro na pwedeng i-follow up namin dahil sobrang pahirap na rin. Ang hirit nila noon sa LTFRB, gawing ₱15 ang minimum fare mula sa ₱12. Pero ang inaprubahan ay provisional increase na ₱1. Kaya hanggang ngayon, ₱13 pa rin ang minimum fare. Nang matapos ang 2023 batay sa datos ng GMA News Research, pumalo ang presyo ng kerosene sa Metro Manila mula ₱71.85 hanggang ₱82.10 kada litro at ₱52.25 hanggang ₱66.85 naman sa kada litro ng diesel. Bukas naman daw sila sa pakikipag-usap kung ano ang minimum na pasaheng makatarungan para sa mga driver, operator at commuter. Hindi pa nagbibigay ng bagong pahayag ang LTFRB. Pero dati na nilang sinabi na namimigay naman sila ng fuel subsidy sa mga lubos na tatamaan ng oil price hike. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cai, Nakatutok, 24 Oras.